Honda Click 125, pinakamabentang scooter pa rin ngayong taon sa Pinas. Tara alamin natin yung pinaka-latest updates sa kanya ngayong taon dahil alam naman natin na upgraded na at version 4 na. Titingnan natin kung sulit pa ba bumili ngayong taon ng Honda Click 125, pero bago yan silipin muna natin yung kanyang looks, spec and features at syempre kung magkano na nga ba ngayong taon. Tara! Sa kanyang looks o sa kanyang pormahan, ay kapansin-pansin na nag-level up na, but still nasa inyo pa rin naman kung alin yung mas maporma, kung yung dati ba na version 3 or yung version 4 na. Pero syempre, for me, version 4 na. Medyo naging mas brusko, medyo lumapad din tingnan. Siguro dahil na rin ito sa kanyang mga deep lining at mga sharp edges dito sa harapan na medyo talagang mas malapad tingnan. Nung nakita ko nga nung magkatabi sila nung Honda Click 160, medyo parang mas malapad pa tingnan yung Honda Click 125. Meron din siyang mga touch ng black dito sa may harapan, dito sa gilid, patayo, na medyo may pagka-premium din tingnan. So, ganun pa rin naman sporty yung Honda Click 125, na-retain pa rin nila yung pagiging sporty. At dito sa kanyang bandang likuran, yung kanyang fairings parang inukita ng pagganon, parang hook tingnan dito sa kanyang bandang likuran na nagdagdag ng character ng Honda Click 125 version 4. At nag-iba din yung background ng kanyang panel, parang may mga pattern ng diamond or triangle dito kung titingnan mo talaga dito sa kanyang instrument panel. Yung kanyang side mirror, dahon type pa rin, walang alugyan at syempre walang grado kung titingnan natin. Kung gusto mo makabili ng ganyang side mirror, maglalagay ako ng link dito sa may baba. Check nyo na lang. Bago na rin yung design ng kanyang grab bar. Kung dati yung medyo round shape lang, ngayong taon medyo may konting shape, medyo pakurba. May dalawang pointed dito sa kanyang dulo. Pero dahil nga special edition ito or smart edition, ganun pa rin yung kulay brown. Pati na rin yung kanyang cast wheel na may malalapad na gulong. Minimalist pa rin naman siya, same pa rin nung dati. Meron lang siyang Honda na sticker dito sa kanyang pinakaulo. Another Honda dito, both side, left and right. And then merong combi brake dito sa bandang kaliwa pag nakasakay ka dito sa motor, dito sa kanyang front fender. At maliit na liquid cooled dito sa pinaka-gitna ng kanyang body. Honda logo or badge dito sa baba ng kanyang instrument panel. At syempre yung naka-highlight dito na click. Kulay gold dito, talagang napaka-premium ng datingan. Isa yan sa mga gustong-gusto talaga ng mga Pinoy dahil sobrang premium ng kanyang datingan pero pasok pa rin naman sa budget. Na babanggitin natin sa last part ng video. May dalawang color variant yung Honda Click 125 version 4 Smart Edition. Meron siyang matte axis gray at itong nire-review natin ngayon na napakagandang kulay na matte fresco brown. Sa standard type naman ay may mga kulay na obsidian black metallic, pearl sylvestres gray at pearl arctic white. Alin sa mga kulay na yan yung gusto mo? Comment nyo kasi baba. Sa forma, wala pa ring duda na pasok sa panlasa ng mga Pinoy dahil sa kanyang bagong color variant. Siyempre, doon sa in-upgrade na looks dito sa kanyang bandang harapan. Sa kanyang spec, siyempre, panalo pa rin dahil bumalansin naman sa kanyang aggressiveness look, ang kanyang performance at fuel efficiency. 125cc engine displacement, 4-stroke, 2-valve single overhead cam na naka-liquid cooled na kaya pwedeng isaba kahit sa mga long ride. ESP engine na nagpapaganda sa performance ng makina pero hindi magasto sa gas na saktong-sakto ngayong mga panahon dahil sa sobrang taas ng presyo ng gas. PGM FI kaya sobrang tipid talaga sa gas na kayang ikonsumo ang 1 litro ng gasolina hanggang 50.3 km. Ayon yan sa WMTC na reliable at accurate na sumusukat sa konsumo ng gas na kayang mag-produce ng maximum power na 8.26 kW or 11 horsepower at 8,500 RPM at 11 Nm of torque naman at 5,000 RPM. 52.4 by 57.9 mm naman ang kanyang bore and stroke. 11.0:1 naman sa kanyang compression ratio. Electric yung kanyang starting system at ang transmission type naman ito ay B-belt automatic. Sa kanyang mga additional na features, naka-LED na po ang kanyang mga ilaw mula sa kanyang aggressive na headlight. Sa mga signal light niya na very visible kasi dito sa unahan, nasa bandang itaas na. Sa likod naman ay nakahiwalay kaya visible pa rin. May signal light protector naman tayo dyan na nabibili aftermarket kaya no worries kung nangamba man tayo na baka masagi natin at baka masira. Meron tayong aftermarket na items na ilalagay ko na lang dito sa link sa ibaba para i-check nyo para dito sa ating signal light sa bandang likuran. At syempre, yung kanyang futuristic na taillight, naka-LED na rin. Pahaba lang siya na ganyan hanggang gilid.
Isa din yan sa mga in-upgrade ng Honda Click 125 version 4. Meron din siyang reflector dito sa bandang ibaba, added visibility at night pag natutukan ng ilaw. Meron pang plate light dito naman banda sa plate holder. Kung sisilipin natin dito, meron din siyang built-in na tire hugger. Goods yan dahil yung mga dumi or mga tilamsik na papasok dun sa pinaka sulok ay mahaharangan ng kanyang tire hugger. Naka-LCD display na rin yung kanyang instrument panel kaya mas malinaw at madaling maintindihan ng mga info na kailangan natin, mga notification at indicators. May dalawang button dito sa ibaba, select at set. Equip pa rin naman siya ng park brake lock na pwede nating i-lock lalo na kapag nag-park tayo sa mga alanganing lugar. So hindi basta-basta gugulong yung gulong na magkukos ng pagkatumba ng motor kapag naka-engage yung park brake lock. Sa kanyang mga switches, dito sa kaliwa, nandyan yung high and low, busina at yung kanyang turn left and right signal. At dito naman sa kanyang kanan, merong idling stop and start switch dito at syempre yung kanyang electric starter. Kaya naging isa din to sa mga paborito ng mga delivery rider dahil meron pa rin naman siyang malawak na floorboard or gulay board na siguradong marami-rami tayong mailalagay dito na mga dalahin. Bonus pa na meron siyang hook dito sa kanyang gitna na pwede naman natin pagsabitan ng ating mga pinamili kagaya ng eco bag at plastic bag. Plus meron pa siyang malalim na bulsa dito sa left side, dito sa harap na pwede nating paglagyan ng kung ano-ano kagaya ng cellphone. Dahil pwede na rin kasi tayo dito mag-charge ng ating mga mobile phone or camera dahil may built-in na rin siya na Type-C na charging port kaya walang pangamba kahit na maloba tayo lalo na sa mahabang biyahe. 18 liters yung capacity ng underseat compartment na kung alanganin mang magkasya dito yung full face na helmet ay sigurado namang kasyang-kasya yung half face na helmet. At kung may mga bagay man tayong gustong ilagay dito sa compartment, ay meron namang dalawang hook para sa ating mga helmet. Siyempre, yung kanyang tank capacity ay 5.5 liters. Tahimik at walang vibration kapag pinastart natin ang motor na to dahil equipped na rin siya ng ACG or alternating current generator kaya mas smooth ang makina lalo na kapag pinastart natin. Equipped na rin siya ng idling stop system na nabanggit ko na kanina na bagay sa panahon ngayon na sobrang mahal ng gas. Kapag ka-activated ito ay kusang namamatay ang ating mga engine lalo na kapag tumigil tayo ng 3 to 5 seconds lalo na sa mga stoplight at matinding traffic. Nakakatipid tayo sa pagkonsumo ng gas at pihitin lang natin ang silinyador at mabubuhay na ang makina. Perfect din ito sa mga beginner lalo na kapag hindi pa masyadong marunong magbalanse ng preno kasi equipped na rin siya ng combi brake system. Ang sistema naman na to, kung hindi ka pa marunong magbalanse ng preno ay no worries tayo dahil kapag napihit natin yung preno natin sa likuran ay may sumasamang 30% na preno sa unahan. Kaya balanse pa rin at maganda yung stopping power ng motor na to. At dahil nga upgraded na ang version 4 na Honda Click 125 Smart Edition ay keyless na po siya or smart key. Kaya mas safe at convenient na ang ating mga motor. Naka-standard telescopic port dito sa harapang suspension at unit swing naman sa likuran. Hydraulic disc sa harap at drum brake sa likod na equipped ng combi brake system. Ang sukat ng gulong sa unahan ay 90/80 by 14 at ang sukat naman sa likuran ay 180 by 14 na naka-tubeless na po. 111 kg ang bigat ng motor na to at saktong-sakto lang sa build ng isang Pinoy, hindi alangan dahil meron siyang length na 1,919, may width siya na 687 at height na 1,075 mm. 1,280 naman yung kanyang wheelbase at ang kanyang ground clearance na hindi sasayad sa humps at malulubak na kalsada dito sa Pinas dahil 131 mm ang angat ng kanyang ilalim sa ground. At sa seat height naman ng motor na to ay sakto lang sa Filipino rider. Kaya number 1 sa mga Pinoy, hindi mahirap sumampa, hindi hirap abutin ang sahig at madaling imaniobra. Paano ba naman? 769mm lang ang kanyang seat height. At abot na abot yan, syempre ng 5 flat 257. Ang height ko po is 5'6". Kung gusto nyong gawing reference yung height ko. Ikaw, anong height mo? Comment nyo nga sa ibaba kung pasok sa seat height ng Honda Click 125. At ang SRP ng Honda Click 125 version 4 Smart Edition ngayong taon ay 86,900. So sa inyo pala guys, sulit ba ang Honda Click 125 version 4 Smart Edition ngayong taon? Comment nyo sa ibaba. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka sa huling bahagi nating video, ay huwag mo nang kalimutan mag-like, mag-subscribe na rin para mas ma-update pa kita sa mga susunod pang video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.